Finally, mga Marikoy, nag-graduate na si Jace sa nursery. Hi, mga Marikoy, bago ang araw ng graduation nila Jace, meron silang rehearsal. At pagkaakyat namin ng stage, akala ko hindi na talaga iiyak itong si Jace, kaso umiyak siya nung kinuha ulit sa kanya yung star. Kaya pagdating ng araw ng graduation nila Jace, kinakabahan talaga ako. Pero kahit na kinakabahan ako, pagkagising ko, niready ko na kagad itong tatlong damit. Sinasanay ko na nga pala si Jace na siya na mismo yung namimili ng susuotin niya. At dahil ito yung araw na pinakahihintay namin, kaya napakasaya namin dyan habang ginigising namin si Jace. Pagkagising niya, mga Marikoy, pinapili ko na kagad siya kung ano yung gusto niyang suotin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin yung purple dress daw yung gusto niya. Sa sobrang excited niya, mga Marikoy, ayaw niyang maligo, pinasuot niya na kagad yung dress niya. Inayaan ko na lang siya na hindi naligo at naghilamos na lang siya. Sinuot niya nga pala yung shoes ko, mga Marikoy, kaya kinuha ko na yung doll shoes na binili namin para sa kanya. Pagkasuot ko sa sandals niya, inayos ko na yung buhok niya at dumiretso siya dito sa may salamin. Hindi ko na siya pinaliguan, mga Marikoy, hindi lang dahil sa ayaw niya, dahil ayaw ko din siya mawala sa mood. Kapag kasi pinipilit namin siyang gawin sa isang bagay na ayaw niya, umiiyak siya. At dahil graduation niya nga ngayon, ayoko naman mag-umpisa yung araw namin na umiiyak siya. Lalo na kitang-kita ko ngayon kay Jace kung gaano siya ka-excited at kasaya. Ayan nga pala yung OOTD ni Daddy Tano, tapos ako nag-cohorts lang din. Pagkasakay nga pala namin ng sasakyan, gumaya sa akin si Jace, nagpalagay siya ng foundation at saka lipstick. Naikinatuwa ko naman kasi kailangan niya din ito ngayong araw na to. At habang nasa biyahe nga pala kami, huminto si Daddy Tano sa nagtitinda ng mga bulaklak. Bumili siya ng bulaklak at lobo para kay Jace at tinago niya muna sa likod ng sasakyan at ibibigay niya daw pagkatapos ng graduation. Ito nga pala sa GRP sa May Angeles City, gaganapin ang graduation nila Jace. Pagkadating namin, naghintay lang kami ng ilang minuto tapos nag-start na din yung program. Nagpakilala at nag-introduction ang teacher nila Jace. Tapos natuwa din kami sa pinapanood nila sa amin dahil napakasaya at napaka-cute ni Jace sa loob ng classroom. Pagkatapos, nag-march na kami at tinawag na ang pangalan ni Jace. Pagkakita niya sa picture niya, mga Marikoy, tuwang-tuwa siya at pinagmamalaki niya pa sa amin. Akala ko hindi na siya iiyak, kaso nung pinasuot ni Daddy Tano yung star, umiyak siya at ayaw niyang suotin. At naiintindihan ko kagad kung bakit ayaw suotin ni Jace yung star. Akala niya kasi, mga Marikoy, gagawin yung tulad ng ginawa nung rehearsal na binawi sa kanya yung star. Anyway, pagkakita namin sa certificate ni Jace, maluha-luha na kami ni Daddy Tano. Tapos, iiyak na talaga ako nung tinuturo niya ako at sinasabi niya, "Mami, look." Tinigilan ko talaga yung iyak ko, mga Marikoy, kasi baka kapag umiyak na ako, hindi na ako tumigil sa pag-iyak. Sobrang amazed na amazed ako kay Jace kasi alam niya bawat step at nauuna pa nga siya sa teacher niya. Kitang-kita ko pa dito kung gaano siya kabibo at kasaya sa ginagawa niya. Pagkatapos nilang sumayaw, mga Marikoy, may inabot yung teacher nila sa kanila na ibibigay nila sa aming mga magulang nila. At dumiretso talaga si Jace kay Daddy Tano. Pagkatapos niya kay Daddy Tano, ako naman yung pinuntuhan niya, kaso nag-throw and catch kami. At ayun, mga Marikoy, nasa low ng sahig. Sa pagkakataon na to, dito na binigay ni Daddy Tano yung surprise niya para kay Jace. At sobrang natouch ako sa kanilang dalawa kasi napaka-sweet nila. Nagustuhan din ni Jace yung binigay sa kanya ng daddy niya. Pagkatapos nga pala ng graduation, nagpaalam na si Jace kay Luis. Tumakto kasi kasabay namin silang lumabas. Dumiretso nga pala kami sa isang restaurant malapit kung saan ginanap yung graduation nila. Tumakto pa, pagdating namin dito, gutom na kami kaya hindi na kami nagpatumpik pa. Nag-order na kami kagad ng mga makakain. At syempre, hindi mawawala sa order namin ang paboritong carbonara ni Jace. Tumakto din, ihatid ng kuya ko si Mami Precious sa trabaho kaya pinadaan na muna namin sila dito para makakain. At natuwa itong si Jace nung nakita niya si Ate Sky, lalo na nung binigyan siya ng pera ni Mami Precious. Kinukuha ni Daddy Tano yung pera, ayaw naman ibigay ni Jace. Hindi na kami nagtagal dito, mga Marikoy, umuwi na kami dahil nga nakasalang yung mga labahan ko. Nagmadali talaga kaming umuwi para mahabol ko yung init ng araw. Pagkatapos ko makapagsampay, nagpalit lang ako ng damit ng mabilisan at umalis na kami ulit. At dito kami pumunta sa mall dahil nga nagre-request itong si Jace ng salbabida para sa kanyang Barbie. Kaya pinapili ko siya sa dalawa, mga Marikoy. Akala ko pipiliin niya yung maliit pero pinili niya itong napakalaki. Kaya malaki yung box na to, mga Marikoy, kasi isa siyang bangka na napakalaki at madaming kagamitan. At dahil araw niya to, kaya tinanong ko kung ano pang gusto niya. Ang sabi niya, gusto niya daw ng ice cream at saka chicken and rice and gravy. Pagkatapos niyang kumain, sumayaw pa siya. Nabitin pa yata siya sa pagsasayaw, mga Marikoy. Tapos umuwi na kami, tayo na yung isa naming kasama sa pagtulog. Tok, 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 tok.
tok, 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 tok. Tok! Again. Mommy.